Tinitingnan ng Department of Transportation na maagang buksan ang unang bahagi ng Metro Manila Subway sa 2028. Pero may kailangan pang pag-aralan. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sementado at pormado na ang tunnel na ito ng ginagawang Metro Manila Subway Project. Ito ang aming nakita nang ipasilip ng Department of Transportation ang tinaguriang Project of the Century ng Pilipinas. Sabi nito ni Safety si Arnie Tevez, boss. Oo nga, kasama nga, nabanggit ko. Hindi ka nakikinig ha? Not paying attention ha? Joke lang. O talaga, Alfred ha? Kumpara noong una niyang ipinakita, 7 buwan na ang nakalipas, mas mahaba na ngayon ang mga tunnel. Paano nga ba natin masusukat kung gaano nakalayong itinakbo ng pagpapagawa nitong Metro Manila Subway Project? Kinailangan lang naman namin maglakad ng higit sa kalahating kilometro para maabot ang kalahating dulo nitong tunnel boring machine. At para makita namin yung tinatawag na cutter head na siya nagbabakbak ng lupa at nagsesemento nitong mga pader na ito, kailangan pa namin ulit maglakad ng 10 metro. Ayon sa DOTR, mula sa Valenzuela Depot na dulo ng subway, higit 670 meters na ang nahukay para sa southbound tunnel, habang 570 meters para sa northbound tunnel. Kumpiyansa ang ahensya na matatapos ang proyekto at magagamit na ito ng publiko sa 2029. Pero titingnan daw kung pwedeng maipagamit ito ng mas maaga, partikular na ang unang bahagi nito mula Valenzuela hanggang Ortigas sa 2028. First, we need to look at the ridership because it might not be sustainable if we will operate only a very short leg, no? So we will make a decision when we get there. Mismong si Transportation Secretary Jaime Bautista at Finance Secretary Ralph Recto ang sumilip sa pagpapagawa ng kauna-unahang subway sa bansa. Ito, sabi ng iba dyan, Duterte legacy yan, Pangulong Duterte. Oo naman, palakpakan natin. This is really the project of PRRD, di ba? Subway, panahon pa ni Secretary Art Tugade. Pero alam nyo, pasalamatan din naman natin yung administrasyon ngayon at hindi yan tinigil. Kasi kung pinulitika yan, itinigil yan, di ba? Sabi ko nga sa inyo dito sa ating channel, pag may magandang, sinabi ko na to sa inyo noon pa na yung mga project naman na tulad yan ay hindi naman po itinitigil. Iyon din yung isang bagay na nagustuhan ko pagdating ko sa DOTR. At syempre, kay Pangulong Marcos din, dahil hindi niya ho tinigil yung subway. Ipatas naman ho natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, pag tama naman dito sa atin, pinapalakpakan natin. Pag mali, banata natin, i-criticize natin. Pero dito sa bagay nito, pinagpatuloy. Kaya nakakataba ng puso ito kasi pwede namang itigil to para pumalpak di ba? Totoo. Kasi kung ibang isipin nyo, si Robredo yan. Di ba? Hindi kasi in fairness naman, nung panahon ni Pinoy, may mga ribbon cutting, yan tawag doon, yung paghuhukay-hukay siyang ginagawa. Diba? Ibig sabihin, sinimula nung panahon niya. Pero ipinagpatuloy naman ni Pangulong Duterte. Inayos yung right of way, lahat-lahat. So, credit din yun kay Pangulong Duterte. Diba? Problema doon sa mga dilawang tae, ayaw nilang i-credit kay Pangulong Duterte, basta na lang nila sinabi kay Pinoy. Huwag naman tayong gumaya sa kanila. Yon, groundbreaking. Huwag po tayong gumaya sa kanila po. Ha? Dahil tayo naman, bilang tumitingin ng patas at hindi ho bias, maganda. Although ito, inayos na ni Pangulong Duterte lahat bago siya umalis, inayos yun na ho lahat. Mga kontrata, sabi nga nung konta ko dyan, dati naalala ko, sinabi niya, walang binago. Walang binago ang administrasyon ni Marcos sa lahat ng kontratang ipinasa na ni Pangulong Duterte. Nakakatuwa. Kasi sana ganyan lagi. Sana yung kung sino man yung susunod na Pangulo, whether nasa Marcos camp yan, nasa Duterte camp, I hope sa Duterte camp, o kay Isko yan, o kahit kung sino pa man yan, ituloy nyo. Kasi kawawa na pagdating sa tayo na lang atang walang subway. Diba? Kawawa naman po tayo kasi mantakin mo. Alam mo, may pinanonood ako,
Yung, ano ba to? Bagong sa Netflix, yung Warrior. Basta Warriors yun eh, yung tungkol sa China, sa San Francisco. Tamang-tama, nung panahon na nasa San Francisco kami, sumakay kami dun sa bus. Alam niyo yung bus, yung hop in, basta yung, yung bus na yun, yung sasakay ka, tas may sinusuot kang earphone. Pinaliwanag doon ang papel ng mga Chinese sa San Francisco. Sa katunayan, meron mga part doon na nanatili pa, even if there is gangster of mga Chinese doon, nagpatuloy yun. Okay? At parang lumabas dito sa Netflix na to, yung half-on, half-off tour bus, correct yun. Ngayon, parang dito sa isang Netflix na series na to, lumabas dito yung nangyari. Tapos, nung pinanunood ko yun, syempre, di ba, itsura nung San Francisco, sabi ko, lupa lang sila nun Hindi, totoo naman, di ba? Lupa lang sila nun Oh, tayo din, lupa lang noon. Yung nilalakaran ni Maria Clara, lupa rin. Di ba? Tapos pagdadaan ka dyan sa may Shinjuku, dun sa hagdan, sa ilalim ng sa ilalim ng kanilang tren, may makikita ka dyan yung mga picture, Shinjuku noong unang panahon. Pag tiningnan mo, parang Maynila. Walang biro. Gayon, iba na itsura. Yung Maynila, parang Maynila pa rin. Pangkalahatan to hindi yung Manila City Metro Manila, when I say Manila. Okay? Ibig sabihin ko, yung itsura nung 1970 sa atin, ang dadagdag ngayon, traffic. Madaming kamote, rider at saka kamote driver. Totoo naman. May binago sila yung Mindanao Rail Project. For your info, yung Mindanao Railway Project, ang umatras po China. Okay? May dahilan kung bakit umatras. Hindi ko alam kung ang dahilan ng China ay dahil sa pagpapasok ng Amerika sa atin. Pero yan ho ay ibang usapan ho dyan. Hindi ho yan pinatigil kasi ayaw na namin. Hindi ho yun. Meron nung malalim na dahilan po niyan. Wag ko tayo kaagad magsabi ng pinatigil ito dahil lang for the sake na patigil. Hindi ho. Medyo umatras ho yung pinanser dyan. Dito ho kasi tuloy-tuloy ho yung Japanese yun ang Kaya nga, ito, balik ho tayo sa kwento. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Sa madaling salita po, tayo po nahuli na. Sobrang huling-huli na tayo. Yun nga, naalala ko sa London, muntik-muntikan lagi ako masagasaan doon Kasi yung tren nila dumadaan sa... May pagka-weirdo rin yung tren nila Maganda, brand new, pero dumadaan doon sa pedestrian. Yung pag tiningnan mo talaga, kakaiba na. Di ba, nag-Europe tour ako, nakita ko, ibang-iba talaga, sabi ko. Pero noong unang panahon, pangit to Siyempre, lahat naman tayo noong unang panahon, pangit. Pero tayo ngayon, pangit pa rin. Napag-iwanan. Di ba ho? Yun ang katotohanan, napag-iwanan nung talaga tayo. Kaya nga, kung may mga ganitong administrasyon, ika nga, ano naman natin, pasalamatan naman natin para ma-encourage naman, sa mga susunod pang administrasyon, gawin nyo lang yung tama, ipagpatuloy nyo lang yung project na sinimulan, huwag nyong politikahin, huwag nyo nang baguhin, pupurihin kayo ng taong bayan. Pero pag mali, babatikusin kayo. Pero pag tama, pupurihin naman namin kayo. Hindi naman kami katulad ng mga makakaliwa. So, yun lang. Gusto ko lang sabihin na maraming salamat sa administrasyon ni Pangulong Duterte at syempre salamat na rin po sa administrasyon ni Marcos at etong sekretary niya. Lagi ko itong pinupuna. Pero dahil sa pinagpapatuloy yung ganito, palakpakan na rin natin. Dahil hindi po tayo tulad ng makakaliwa na puro na lang negatibo.